Magandang araw mga kapatid, mga kababayan. Welcome to my small channel. EJ Morse once again. At maraming salamat for joining me today. Saan mang dako ng mundo kayo naroon ngayon. Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Especially yung ating mga kapatid, ang ating mga kababayan na nandiyan dyan sa iba't ibang panig ng daigdig na naghahanap buhay para sa kanilang mga pamilya. Again, thank you so much. At para dun po sa mga bago lang dito sa aking channel, kindly subscribe. Paki-like na rin po, paki-pindot yung notification bell and the share button. Paki-share na rin para marami ang makaalam ng ating mga pinag-uusapan dito sa aking munting channel. At of course, before anything else, gaya nung aking naumpisahan ng mga nakaraang vlog, ay yung aking EJ Morse prayer. Eto na siya. Sa lahat ng mga manggagawa sa pamahalaan, sa lahat ng mga public servant, tama na ang pagyayabang. Itigil ang pagiging arogante. Irespeto ang mamamayan. Huwag magnakaw. Huwag maging tamad. Maging mapagpakumbaba. Pasweldo kayo ng taong bayan. Kami ay nakamasid. Di namin kayo tatantanan. Okay, with that, tuloy na po tayo dito sa ating discussion for this episode. Gusto ko pong dagdagan or gusto kong dugtungan yung aking mga na-discuss na tungkol dito kay Senate President Chis Escudero. Alam naman natin na itong si Chis Escudero ay naninindigan na itong impeachment case ni Sara Duterte ay hindi special sa kanya. Hindi urgent sa kanya. Nothing special about this case, sabi niya. Sabi nga niya, hindi niya itatrato ito nakakaiba doon sa mga nakaraang mga impeachment cases na hinandle ng Senado tulad nila Erap Estrada, nila Bautista, sino pa ba yung mga na-impeach dati? Itong sila Merceditas Gutierrez at iba pa na nagkaroon nga ng mga impeachment cases. Pero gaya nung sinabi ko nung aking nakaraang episode, itong kaso ni Sara Duterte ay hindi pwedeng ikumpara doon sa mga naunang kaso. Karamihan dyan, puro mga graft, mga graft cases. Tungkol lang sa mga pera. Karamihan dyan. Itong kaso ni Sara Duterte, bukod sa kwarta, sa paglustay ng pera, meron din siyang kaso ng pagbabanta. Oh, no! At pagwawalang hiya sa presidente, sa First Lady, at sa Speaker of the House. At doon nga, sa alam nating kaso na iniimbestigahan ng ICC, kasama pa nga siya doon sa EJK. What? Na kaso ng ama niya. Yung kaso na crime against humanity. Oh, no! At ang kakaibahan pa rito, gaya nga na sinabi ko nung una kong vlog, hindi pwedeng baliwalain yung ginawa niyang pagbabanta na ginawa niya online. Galit na galit siya, tawag nga natin dito meltdown na napanood ng buong mundo. Galit na galit, nagmumura at nagbanta dito sa presidente, sa First Lady at sa Speaker of the House. So, kung hindi special ito kay Chis Escudero, hindi ko alam kung ano pang dapat ilagay na kaso
na pwedeng i-handle ng Senado na pwedeng sabing urgent. Dahil, unang-una, kung babasahin natin, kung sabi nga yung reading between the lines, itong ginawa ni Sara Duterte pagbabanta, alam naman natin na siya talaga ang makikinabang dito kung talagang mamamatay ang presidente, mapapatay ang presidente dahil siya ang vice president. Pangalawa, ang may interest talaga rito na mawala ang presidente sa pwesto ay yung buong pamilya niya. Gaya na nga na sinasabi ko dahil sa mga cases na nakafile sa kanila. Locally at doon sa ICC. So, nakakapagtaka para sabihin ni Chis Escudero na ito ay hindi espesyal na kaso. What? Walang urgency sa kanya. Yung press ko niya nga kanina, inayabang pa niya na hindi nga raw nadidiscuss ito doon sa group chat nila ng mga senador. What? At ibinida niya pa, yung isang senador raw ay umalis na para mag-hunting. So, ganun ka-relax. Ibig sabihin, mga kababayan, kaya naninindigan itong si Chis Escudero na ayaw niyang gawa muna na aksyon ito, utos-utos dyan, mga administrative process or administrative work, pinasa niya doon sa mga tauhan niya, pero hindi pa sila nanumpa bilang isang impeachment court. Kaya nga ang sinasabi rito ni Adolfo Ascuna, isang retired Associate Justice, hindi pa formal na nagkaroon sila ng hindi pa sila formal na nagkaroon ng jurisdiction dito sa mga dokumento na to, dito sa impeachment cases na to or sa impeachment complaints na to, dahil hindi pa sila formal na nanumpa as impeachment court. Kaya talagang naninindigan itong si Chis Escudero. Kanina nga, may nakita akong forum. Ito yung hinost ng, I think it was UP Law School ang nag-host nito. At nag-attend dito sila Attorney Rene Sarmiento, si dating Senate President Frank Drilon, dating Associate Justice Conchita Morales Carpio, si dating spokesperson ng Supreme Court, Attorney Teodoro Te, at isang profesor sa UP na si Attorney Gwen De Vera. So, bago natin pahapyawan yung mga more or less mga opinion na nadagdag dito sa mga luminaries, mga personalities na merong authority tungkol dito sa impeachment case na ganito, ay bigyan natin ng background. Ano ba ang sinasabi ng Constitution? Sabi sa Constitution, the Senate shall have the sole power to try and decide all cases of impeachment. So, ganun ka-importante ang Senate. Sila lang ang pwedeng mag-dinig at sila lang ang pwedeng mag-decide ng impeachment case ng mga taong mga impeachable, kung tawagin natin ay mga impeachable officials. Kaya ganyan kayabang ito. Kaya ganyan kayabang itong si Chis. Alam niya kung gaano ka-importante yung posisyon niya na yan. Kung gaano ka-importante ang posisyon ng Senate President. Kaya nga lang, ang sakit-sakit ng pakinggan na pag humaharap siya sa taong bayan, ang feeling niya para ba siya ay nagsasalita sa isang interview at ang nire-represent niya ay law firm niya. Parang ganun. Para siya ang nag-handle ng isang napaka-importanting kaso at siya ang principal lawyer. Hindi niya iniintindi yung taong bayan na nanonood sa kanya. What? Ang feeling niya, ini-interview lang siya ng mga newsmen at nire-represent niya ang sarili niya bilang may-ari ng isang malaking law firm na mag-handle nitong importanteng kaso na to. Ganon ang kanyang
dating na para bang big time ako. Ang laki ng aking ano rito, ang laki ng aking professional fees dito. Ang laki ng kaso na hawak ng firm ko. Kaya antay lang kayo. Akong bahala dito. Hindi niya naiisip na tuwing haharap siya, nire-represent niya yung Senado na pinupondohan, ginagastosan ng taong bayan. Nalilimutan ni Chis Escudero yan. Napakayabang niya magsalita. Kung inaaway niya, sinisisi niya ang Kongreso, dapat yan, mag-usap sila ng lower house ng tahimik. Hindi yung, may kasabihan nga tayo na you're doing the laundry in public. Naglalaba ka ng iyong maduming damit sa publiko. Pareho lang kayo ng lower house, ang Senado, pareho lang kayo na ginagastosan, pinupondohan at pinasasweldo ng taong bayan. Kung may pagkukulang ang lower house, mag-usap kayo ng lower house. Hindi yung sisisihin mo ang lower house sa harap ng publiko. Sisisihin mo ang lower house sa harap ng mamamayang Pilipino. Parang ang akala mo, isa kang private firm na inaaway mo yung katunggali mo na law firm. Parang ganun ang trato mo eh. Pangalawa, itatanong ko lang sa iyo, Chis Escudero. Ano ang investigasyon, ano ang nalalaman mo para sabihin mo na inupuan yan ng Kongreso? Na inupuan yan ng lower house? Nandoon ka ba? Nakita mo ba yung effort nila, yung proseso nila? Isipin mo yan, mahigit 200 katao ang pumirma. Natural yung 200 katao na yan, 240 na yata yan, 250. Hindi maaaring pumirma yan nang hindi re-reviewin ang dokumento. Hindi ba? Siguradong yan, irereklamo yan. Ngayon nga, may reklamo itong si Torion. Meron siyang reklamo. Alam ko, nag-file na rin ng reklamo sa Supreme Court. What? Kini-question niya, yung proseso kung bakit daw yan napirmahan ng ganong kabilis. Isipin mo yan. Napirmahan daw ng ganong kabilis ng mga congressmen. And yet, here you are saying na inupuan. Gano'ng kakapal ng dokumento yan? Tapos sabi mo, inupuan ng 2 buwan. Gano'ng kakapal na dokumento yan? Ilang tao ang magre-review niyan? Kumbaga sa basketball, tama ka. Na i-deliver yan, ano na, last minute na ng session ng Senado. Pero, dapat tingnan mo yung other side. Hindi yung sasabihin mo kagad, magkukonclude ka, na inupuan yan. Wala ka naman dun eh. Hindi mo nakita yung ginawa ng mga congressmen para sabihin mong inupuan yan. Ang kapal-kapal ng dokumento, mahigit 200 ang interesadong pumirma, anong gusto mong gawin dyan? Talagang naghabol siguro yung mga yan. Kung ako mag-a-analyze yan, malamang-lamang, naghabol talaga yung mga yan, kaya last minute na isubmit, pero dahil yan, sa dami nga ng pipirma, sa dami ng dokumentong babasahin. Hindi ko rin masisisi yung mga yan kung talagang hindi lahat ng pages mababasa. Sa dami nila, sa dami na magbabasa, sa dami ng pipirma, sa dami ng babasahing dokumento. Hindi nga kayo ito nga si Torion, ibang hinahabol niya. Bakit daw napakabilis na napirmahan? Samantalang ikaw sinasabi mo inupuan. Natural, sa kapal ng dokumento na yan, sa lahat ng mga pipirma dyan, magbabasa yan. Kaya nasaan doon yung katuwiran na sinasabi mong inupuan. Unfair yan sa lower house. Dahil wala ka naman doon. Hindi mo naman nakita yung proseso na ginawa nila. Pangit tignan, Chis Escudero, na ang lower house, babanata mo ng ganyan. In public. Pinakikita mo lang na gaano ka ka-irresponsable.
Kung gaano ka small mind. Sorry for the term. Kasi, bakit hindi ko sasabihin yan? Wala ka naman dun sa lower house. Hindi mo naman nakita yung ginawa nilang efforts. Tapos sasabihin mo, inupuan. Hindi ba unfair yan sa lower house? Anyway, lumalabas dito sa forum kanina at yung mga nakaraang luminaries, mga nagsalita tungkol dito sa impeachment case na to, iba-iba talaga ang kanilang mga approaches. At nalaman natin, marami talagang loopholes itong proseso ng impeachment. Itong sila Attorney Rene Sarmiento, former Senate President Frank Drilon, Conchita Morales Carpio, Attorney Teodoro Te, Gwen De Vera, yung profesor. Iba-iba rin ang kanilang sinasabi. Gaya rin ng set nila Tito Soto, nila former Associate Justice Ascuda, Associate Justice Carpio. May iba't ibang approaches silang nasa isip. Iba rin. Pero, pagdating doon sa urgency, pagdating doon sa importance nitong impeachment case na to, nagkakaisa sila. Dahil nga doon sa iba't ibang, sabi ko nga, hindi pa ganun ka-complete ang proseso, hindi ganun kaklaro ang proseso ng impeachment proceedings na pagdating doon sa Senado, ay may paplantsahin pa sila mga rules. At yun nga, hindi magkaisa tungkol doon sa sino ang dapat unang mag-aksyon. Ang presidente ba ay pwedeng sabihan ng Senado, ang presidente ba ang dapat magsabi sa Senado na magkaroon kayo ng special session, o ang Senado ang dapat mag-request sa presidente? Doon, hindi nagkakaisa doon. Iba-iba ang idea. Meron din nagsasabi, hindi na kailangan yan. Special session. Basta manumpa kayo bilang isang impeachment court, tatakbo na yan. Hindi nyo na kailangan ng special session. Meron din ganun. So, ibig sabihin, marami pa talagang loopholes ang proseso na to. Kaya lang, pag sinasabi ko nga, pagdating doon sa urgency, pagdating doon sa importance nitong impeachment case na to, nagkakaisa. Lahat sila. At hindi nagsasabi na pwedeng i-delay yan ng ganong katagal. Hindi pwedeng i-delay ng ganong katagal. At least man lang, kung talagang yan ay sa June 2 mo na uumpisahan, dapat ngayon pa lang, ginagawa nyo na yung preliminaries. Ginagawa nyo na yung panunumpa bilang impeachment court. Pero kung sa June 2 pa umpisahan yan lahat, ay talagang nawala na talaga yung essence nung sinasabing forthwith. Kailangan maumpisahan yung action forthwith. Kung June 2 mo umpisahan lahat yan, tanggal lahat yun. Kaya nga sinasabi ko, lahat ng luminaries, lahat ng mga bright minds na nagsalita tungkol dito, nagkakaisa sila na ito ay urgent. Nagkaiba-iba lang sila ng idea kung paano uumpisahan, kung yan ba ay kailangan pa ng tumawag ng special session. Ang iba nagsasabing hindi na kailangan, meron nagsasabi kailangan yung presidente na lang magsabi, meron naman nagsasabi mag-request ang Senado. Yun nga, meron nagsasabi talaga, gaya rin I think ito yung stand ni Coco Pimentel, wala naman daw hindrance para ang Senate ay mag-hold ng special session. Siya na nga tumatawag ng special session eh. Narinig ko yun. So kung ganyan, sabi niya, I'm calling for a special session. Sabi ni Coco Pimentel. Basta ang importante lang, yung Senate legislative body ma-convert into judiciary. Maging maging impeachment court na sila. Not as a legislative body.
Ngayon, balikan natin yung sinasabi ni Chis Escudero na nothing special about this. Pareho lang ito ng iba pang mga impeachment cases na nakaraan. Kaya nga sinasabi ko, hindi ito makukumpare. Dahil nga, ngayon lang ito nangyari na may nagbanta na mataas na opisyal at ang nagbanta ng buhay ng presidente, sa buhay ng presidente, yung vice president. Ang makikinabang, pag namatay yung presidente, yung vice president. Chis Escudero, kailan ka nakakita? Ilan na bang vice president dito sa atin ang nagbanta sa buhay ng presidente? Kaya ito ay ano na sa'yo, ordinary. Ilan beses ka na nakakita na ang findings ng Kongreso, ng lower house, ay 125 million pesos na budget na intelligence funds or confidential funds ay ginastos ng 11 days. 9 nga lang dapat yan. Sabi nga nila, 9 nga lang daw sa totoo. Huwag na natin ano yun, yung 2 days. 11 days. Ordinaryo sa iyan. Ordinaryo sa iyan. Ang espiritu nitong impeachment ay precisely to avoid na makagawa pa ang tao or ang official ng mga ganitong klaseng gawi. Kaya ka nagmamadali rito. Kaya nga sinasabi ng konstitusyon, agad-agad umpisahan mo pag nahawakan nyo yung mga reklamo na yan dahil ang ina-avoid dito yung makagawa pa ng marami pang kalokohan, ng marami pang kasalanan yung tao na ini-impeach nyo. Kaya nang baliwala lang sa'yo. Ordinaryo lang sa'yo yung baka mapatay yung presidente at siya na ang papalit, si Sara Duterte na. Baliwala lang sa'yo. Baliwala yung pagbabanta na yon dahil anyway, meron namang papalit siya mismo, yung nagbanta. Kaya okay lang sa'yo. Hindi ko maintindihan yon. At ordinaryo lang sa'yo, yung 145 million inubos sa loob ng 11 days. Inubos sa loob ng 11 days. Baliwala lang sa'yo. Ordinary lang kay Chis Escudero yon. So yun. Yun ang Senate President na meron tayo ngayon. Babalikan ko sinabi ko na ang yabang niyang humarap sa publiko. Pag nakarap siya sa publiko, para bang inirepresent niya yung sarili niyang firm na hawak niya ang laki-laking kaso. Ganun siya ka-proud doon sa posisyon niya ngayon. Parang sariling-sarili niyang law firm ang kanyang nire-represent. Baliwala sa kanya yung taong bayan. Hindi niya naiisip yan. Na ang laki-laki ng sweldo niya, ang laki-laki ng mga allowances niya na binabayaran ng mga mamamayang Pilipino. Wala sa kanya yun. Basta siya, sasabihin niya, bakasyon na kami. Kasama ko nga, naghahunting na eh. Ganyan siya kapresko magsalita. Wala man lang pakumbaba, nasasabihin niya, pasensya na kayo. Gusto man naming trabahuin to, limited talaga yung galaw namin kasi ganito, kasi yung mga iba nating mga senador, nagbakasyon na. Pero hayaan nyo, the earliest possible time, gagawa natin ng aksyon to. Hindi siya ganun salita. Hindi. Binanatan pa yung lower house. Na very inappropriate. Senate President ka, babakbakan mo yung lower house. Sasabihin mo, inupuan nyo eh. Tapos mamadaliin nyo kami. Grabe. Oh, no! Public servant yan. Public official natin yan. Na yan, naglalaban ng maruming damit sa harapan ng publiko. Ano ba naman yung tawagin niya? Makipag-usap siya sa lower house. Di ba? At saka, yun nga parang napaka-immature niya para sabihin mo na inupuan nila sa lower house. 2 buwan inupuan nila. Pero, nakita mo ba na inupuan? Chis Escudero, nakita mo bang inupuan? Nandun ka ba? Nakita mo ba yung ginawa nila?
Nakita mo ba yung 200 mahigit na gustong pumirma dyan? Nakita mo ba yung ginawa nilang pagpirma dyan sa mga dokumento? Nakita mo ba yung pagbabasa nila sa mga dokumento? Ako nga naniniwala na hindi lahat ng pages niya nabasa. Sa kapal at sa limited time na yan. Kulang yun. 3 buwan, 4 na buwan, kulang yan. Kung magre-review ka ng dokumento at ipoprovide mo ng kopya yung mahigit 200 na katao, huwag mo sabihin lahat yan pwede naman basahin sa sa internet, sa computer. Hindi lahat yan kaya sanay magbasa ng dokumento sa computer. Ang iba talaga dyan, gusto hard copy. Karamihan dyan, hard copy. Kahit ako, hirap na hirap ako magbasa ng mga dokumento. Ang hirap mag-review ng dokumento sa computer. Gusto ko talaga hard copy. Isipin mo yun, mahigit 200 copies ang gagawin mo. Gaano kakapal yan? Ilang rim ng bond paper yan? Sa printing pa lang, gaano nakatagal? Sa printing pa lang. At babasahin pa yan. At isa-isang manunumpayan kamo. At pipirma. 4 na buwan? Maiksi yun. Lalo lang sinasabi mong 2 months lang. Kaya unfair. Nasasabihin mo na inupuan yan ng 2 buwan sa lower house. Chis Escudero. Hindi ako makakapaniwala doon. Of course, ang taas ng posisyon mo. Baka hindi ka maniwala sa akin. Dahil iniisip mo, lawyer ka, matagal ka ng senador, mas magaling ka sa akin. Pero, common sense will tell us, yung kapal ng mga dokumento na yan, at mahigit 200 katao mag-review, ibibigyan mo ng 2 buwan? Kasabi mo, inupuan ng 2 months? Kitid mo. Pagkaganyan mo kasi. Nawala bilib ko sa'yo. Kahit nasabihin mo, huwag basahin lahat ng pages. 200 katao magre-review bago pumirma. 2 buwan lang ibibigay mo? What? Yabang ka lang. Ayaw nyo lang talaga magtrabaho ngayong bakasyon. Dahil yung mga kasamahan mo, bukod sa nagbabakasyon, nangangampanya. Pero obligasyon nyo ito sa ating konstitusyon. Obligasyon nyo ito. This is a very urgent matter na dapat yung hinaharap muna bago ang lahat. Yan ang Senate President natin. Puro yabang. Puro yabang lang. Sana man lang, pag humaharap ka sa publiko, Mr. Chis Escudero, sana man lang magbigay ka ng timeline. At least, pampalubag loob sa aming mga mamamayang Pilipino na nakakapanood sa'yo. Timeline kung ano-ano na, ano-ano ang mga ginagawa nyong steps, at ano-ano pa ang gagawin nyo hanggang mag-resume kayo. Dapat meron kang ganyan Responsibilidad mo sa amin yung mga mamamayang Pilipino. Sana man lang, mga kababayan, since ganito na ang naging sitwasyon natin, ganito ang aming plano. Itong month na to, ganito gagawin namin. Itong week na to, ganito gagawin namin. Hanggang dumating yung June 2. Bigyan mo kami ng timeline, sana. Hindi yung puporma-porma ka dyan, sino ba yung Sino ba yung nagmamadali? Kanya ka makaporma. Sino ba yung nagmamadali? Hindi mga pro-impeachment yan. Hindi ba? Kaya I want to be fair, I want to be neutral. Kaya hindi ako papayag. Hindi ako papayag na ako ay pressure, kami ay madaliin. So, nasan yung fairness doon? Ang pinagbibigyan mo yung kampo ng kabila. Samantalang, kung gagawan mo ng mabilis na aksyon to, ay naandoon naman sa konstitusyon nakasulat. Kung i-delay mo, kabaliktaran ng sinasabi sa konstitusyon. So, nasa na fairness doon, Chis Escudero? Pinagbibigyan mo yung sinasabi mong tahimik, pero side ni Sara Duterte yun. Na wala naman siyang legal basis para i-delay mo. Dahil nakasulat nga sa konstitusyon
ay agad-agad mo aaksyonan. So, nasa na fairness doon? Kung hindi mo sinusunod, yung nakasulat sa konstitusyon, pambihira ka. Nasa na fairness doon? Sinabi mo lang kasi minamadali ka. Ayaw mong madaliin ka. Eh, nakasulat na sa konstitusyon eh. Ngayon, ang sinusunod mo, yung gusto mo na i-delay. O nasa ngayon yung basihan mo doon. Eh, wala namang ganong definition yung fourth with. Ang fourth with ba sa'yo after 4 months? Ang fourth with ba sa'yo after 5 months? After Rungsona, yung ibig sabihin ng fourth with? Wala kang legal basis doon eh. Para sabihin mo, gusto ko maging fair. Yung mga nagmamadali, mga pro-impeachment yan. Kaya hindi ko sila pagbibigyan. Pero nakasulat sa Constitution yung cheese. Pag ginawa mo yung opposite doon, yun ang may violation ka sa Constitution. Kaya nga sabi ko, okay, kung talagang yan ang paninindigan mo, sana man lang magbigay ka ng timeline. Ano na? Hindi yung puro forma ka lang, tanong-sagot lang. Sis Escudero, Senate President ka, magbigay ka man lang ng timeline sa aming mga mamayang Pilipino para alam namin kung ano ginagawa nyo dyan. At ano pa ang gagawin nyo? Kailan nyo gagawin? At ano ang maka-accomplish mo weekly, monthly, or hanggang eleksyon, after elections, ano ang nakaplano na sa inyo na gagawin mo? Gagawin nyo. Timeline. Hindi yung puro forma ka lang, nakikipag-insultuhan ka lang doon sa mga na ginaganti, na pinakikita mo lang na asar ka doon sa mga nagmamadali, pinakikita mo lang na irritated ka doon sa mga reporter na nagtatanong. Dahil palagi ang tanong nila, kailan, ano yung ibig sabihin ng fourth with. Irritable ka, naiirita ka doon sa mga tanong na yon. Naiirita ka sa mga nagmamadali. Kaso, Chis Escudero, public servant ka nga. Sinasabi yan doon sa doon sa RA 6713 na kung saan yan ay Code of Ethical Conduct. Code of Conduct ng mga government officials na katulad mo. Kaya sinasabi ko lagi, sana bago ka harap, lahat ng mga opisyal, bago kayo harap sa publiko, reviewin nyo, basahin nyo yung RA 6713 o yung Code of Ethical Conduct para sa mga opisyal ng gobyerno at yung mga public servants na katulad nyo. Baka sakali magbago yung attitude nyo pagka kinakausap kayo ng mga tao. Pag kinakausap kayo ng reporter, huwag nyong isipin na reporter lang ang kaharap nyo. Isipin nyo, nag-aantay kami, tinitignan namin yung tanong nila, tinitignan ng mamamayang Pilipino, ang tanong nila, tinitignan ng mamamayang Pilipino ang isasagot ninyo. Hindi lang yan para doon sa mga reporter. Hindi lang yan para sa mga radio o tsaka mga TV stations. Para sa mamamayang Pilipino yan. Para yan sa consumption namin. Kaya huwag kang pumorma-porma dyan pagka kinakausap ka ng mga reporter na akala mo, ikaw yung CEO, ikaw yung may-ari ng kumpanya na wala kang pakialam doon sa mga nagmamadali. Importante lang sa'yo yung kliyente mo. Parang ganun ang porma mo eh. Tandaan mo, accountable ka sa mamamayang Pilipino. Accountable ka sa mamamayang Pilipino. Boss-bossan mo yung yabang. Hanggang ngayon nga, nakakailang araw na kayo. Wala kang maibigay na timeline. Tanong-sagot ka lang. Kung ano tanong, yun ang sagot. No more, no less. At kitang-kita ang pagiging irritable mo, pagiging irritated mo, doon sa mga tanong, lalong-lalo na doon sa mga nagmamadali. Dahil sinasabi mo nga, gusto mo maging fair, kaya hindi mo minamadali. Nasaan ang fairness doon? Reviewin mo yung konstitusyon para malaman mo sinasabi mong fairness. Ay, nako. Mga kababayan,
Hindi matatapos ito. Talagang maiinis ka lang dito kay Chis Escudero. Hanggang ngayon, walang maibigay kahit timeline. Gusto niya, sagot-tanong, tanong-sagot lang siya sa media. At pinapakita niya pagiging suplado niya. At pinapakita niya, pinanindigan niya na ayaw niyang makinig doon sa mga nagmamadali. Yung mga nagmamadali na may basis naman talaga sa konstitusyon. Yung mga walang basis, yung mga pro-Sara, yun ang nakikinabang doon sa sinasabi niyang fairness. Anyway, mga kababayan, hanggang dyan lang muna. Thank you so much for joining me today. Sana doon sa mga bago lang dito sa channel ko, kindly subscribe and hit the notification bell. Paki-like na rin at saka share na rin para dumami-dami tayo rito sa ating munting channel na nakakadinig ng ating mga discussion para malaman natin ano pinaggagawa ng ating mga public servants. At once again, yung aking EJ Morse prayer to close and to end this vlog. Sa lahat ng mga manggagawa sa pamahalaan, sa lahat ng mga public servants, tama na ang pagyayabang, itigil ang pagiging arogante, irespeto ang mamamayan, huwag magnakaw, huwag maging tamad, maging mapagpakumbaba. Pasweldo kayo ng taong bayan, kami ay nakamasid, di namin kayo tatantanan. Thank you so much at mga kababayan, mga kapatid, magkita-kita po tayo.